walking with it. Hello beautiful people! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, ito fresh overload, galing trabaho. So yan. So nakapaghapunan na ba kayo ng bonggang-bongga? Ako, hindi pa. Kasi nagluluto pa lang sino ng ulam namin. And then, ang ulam namin today is gulay. So, hindi ko alam kung anong kapartner ng gulay. Pero tinanong niya ako kung gusto ko daw ng itlog. Sabi ko, oo, gusto ko. And then, eto nga, syempre, marami tayong chika ngayon na regarding dito sa outfitan ni Michelle D ng 2 araw. Ang napansin ko lang kay Michelle D, no, ang lakas niya mambulaga. So, binulugan niya tayo ng bonggang-bongga. Kasi si Michelle D kasi, sa totoo lang, hindi ko siya nakikita na nagdadamit ng ganito kagrabe. Madalas nakikita ko sa kanya nakapantalon o kaya naka-leather. Yung mga outfitan niya, tatak Michelle D. Pero kasi eto, dito sa Miss Universe, medyo girly-girly ang pegdan lola mo. Nung unang araw, talagang binulugan niya tayo doon sa white outfit niya, naka-mini skirt. So, para sa akin, panalo. Pati yung style ng buhok, winner yon. Ang maganda kay Michelle D, nag-o-offer siya ng something surprising sa atin. Ayun yung isa sa mga kinaganda. At kung titignan mo yung galawan ni Michelle D, talagang sobrang napaka-elegante. Sobrang yung galawan niya ay talaga namang masasabi ko ang classic and then napaka-elegant. So, tama lang yung timpla na ginagawa ni Michelle D. Yung tipong wala lang, araw-araw lang na activity. Pero kasi, syempre ang competition talaga nila dyan, kailangan nilang magpasabog sa preliminary competition kasi doon pipiliin yung top 20. Saka sa closed door interview, kailangan doon talaga magpakitang gilas si Michelle D. Eh nakikita ko naman kay Michelle D na she's prepared. So kahapon, yung outfitan naman ni Michelle D, talaga namang masasabi ko, oh my God, first time ko siya nakita kasi na naka-green at bumagay naman sa kanya. Ang napansin ko lang kay Michelle D, sobrang payat ni Michelle D ngayon. Yung sobrang grabe, hindi ko akalain na nag-less talaga siya ng kilo. So, kung titignan mo siya noong Miss Universe Philippines, medyo may laman-laman pa siya noon. Eto talagang pumayat siya ng bongga. So, tignan natin kung gaano siya ka-sexy pagdating sa preliminary competition. Yung damit niya yesterday na color green, gusto ko din yon. Actually, yung pangalawang araw, saka nung unang araw, parehas namang kabog para sa akin. So, nakikita mo talaga yung galawan niya dito, nakikita mo na sobrang preparado, di ba? So, yon. So, gusto ko yung green kasi kita yung shoulder niya at talaga naman grabe yung hugis ng katawan. Kita naman ninyo, di ba? Yung shape. So, maraming mga tao na nagustuhan, marami namang hindi. Doon naman sa pasarela, syempre gusto ko yung pasarela niya. Yung nakipagsabayan siya ng pasarela doon sa ibang kandidata. Natuwa ako doon kay Michelle D kasi first time ko lang siya nakita na nagpasarela ng ganito kabongga. At kaya niya, di ba? Yun yung importante. Pero, may mga nag-comment kanina doon sa vlog ko, babasahin ko sa inyo. Sabi niya, perfect ang pasarela ni MMD. Pero yung dress na green, para siyang nanay. Ewan. Sabi ni, Howard Vlog. So ako para sa akin, yung damitan ni MMD na parang nanay, hindi. It's a look like summer. It's a floral at tamang-tama yun sa El Salvador kasi ang El Salvador ay kilala sa mga floral na damit. And then maganda yung pagka-green ng green niya. Bumagay naman sa skin tone niya. So siguro hindi lang niya na-appreciate yung passion na meron doon sa damit. And then kasi it's a dress. At yung mga ganitong activity na wala naman sila masyadong gagawin, okay lang na ganun yung suot ni Michelle D. Hindi ko naman nakita ng mukhang nanay. Pero kung ayun yung opinion mo, wala tayong magagawa. But tulad nga ng sinabi ko, magre-react ako doon sa sinabi niya na parang nanay, hindi naman. So, over naman yung nanay. Sa bagay, okay lang din naman ang nanay ngayon sa Miss Universe. Kaya walang problema kung nagmukha man siyang nanay doon sa suot niya, di ba? So, ang akin, walang problema sa suot niya. Yesterday,
nag-offer siya ng something new. So, yon. Mula naman kay Charlize. At 39 Charlie, sabi niya, I like MMD but she was empowered by Miss India para siyang nanlalanta si MMD. You can't see her confident as a woman nanlalantang magpasarela. Ito ba yung turo ni Ian at Mama J? Ako kasi, yung nakita ko yung pasarela niya, ang tinignan ko doon, yung paano yung tapak niya doon sa sahig. Tapos, tinignan ko din, syempre hindi mo naman makikita kasi yung legs niya, pero kasi bumabakas doon sa sa dress niya kasi 'di ba flowing naman yung dress niya, so makikita mo na talaga namang grabe ang lalaki nung hakbang ni Michelle D. And then plus nandoon na okay naman sa akin kasi nakasabay nga siya sa mga kandidata, plus makikita mo bumapalo yung balakang niya, so wala akong nakita na something wrong. And ngayon kung na-overpower naman siya ni India, si India kasi syempre ang pasarela niya very alive. Palagay natin pwede yun sa swimsuit. Kaya lang kasi yung kay Michelle D with poise and elegance. So, ganun yung ipinakita ni Michelle D na pasarela. So, ngayon, dito naman kay India, kung natuwa ka sa pasarela ni India, yes, maganda ang pasarela ni India. Pero kung ako kay India, pag Miss Grand na pasarela to Yung, alam mo yung tipo magalaw-gaw. But, the same time, pretty face, so kaya mo nagustuhan. So tama lang naman. So sa akin wala namang hindi ko naman masabi na empowered siya ni India. Diskarte yun ni India, diskarte to ni Michelle D. Ang importante, tama yung palo ni Michelle D. Siguro kung meron man doon nagkulang, yung sa kamay. Ayun lang. Pero hindi mo kasi masasabi na hindi magandang tignan kasi malinis yung pasarela ni Michelle D. Kung kay India, pag tinignan mo yung pasarela niya, medyo magalaw-gaw siya magpasarela. So, ang akin, nakasabay naman siya kay Ecuador, nakasabay naman siya kay India, kasi si Michelle D kasi, elegante talaga kumilos. Kaya, hindi mo siya makikitaan na yung kilos na, alam mo yung magpapasarela yan ng landi-landian, kasi hindi naman siya ganon. So, ngayon, ang akin, titignan natin kung yung kanyang pasarela ay magugustuhan ng hurado. Yes, maaaring sa'yo hindi pasado, pero ang akin, okay naman siya. So, di ba, iba-iba. So, pwede din yung hurado, magustuhan siya, pwede din yung iba, hindi. Kasi, ayun nga, katulad mo, hindi mo siya nagugustuhan. Ako naman, nagugustuhan ko. Kung ako yung judges at ikaw yung judges, syempre, magkaiba yung score na bibigay natin, di ba? So, depende na lang sa judges kung magugustuhan. Pero kasi ang ipinakita dito, classy, yung galawan, malinis, plakado. Kaya, hindi mo siya makikitang gumagalaw-gaw ng bonggang-bongga. So, akin tama lang naman yung galawan ni Michelle D dito sa pasarela. And then, sabi naman ni Anna Hart, 4922, medyo nasapawan siya ni Miss India ng slide. So, ayun nga, katulad nga ng sinabi ko, yes, si India, maliksi kasi siya, mabilis. Kahit naman noon nakita ko na yung pasarela ni India, talaga siya, maharot, magalaw-gaw. So, parang feeling ko, ang sassy ng pasarela ni India kay Michelle D is elegance. Yung galawan, yung ganon, di ba? Elegante. Kaya parang feeling ko, tama lang. Sabi naman ni Mami Donna, mga Latino at Latina na vlogger, di masyado nila pinag-uusapan si Michelle D. So, bakit ka mag-expect na pag-uusapan nila si Michelle D? Si Michelle D she's a Filipina. And then, I think ganito yun maaari kasing hindi nila nagugustuhan si Michelle D dahil meron silang mga kandidato o kandidata dito sa Miss Universe na nagugustuhan nila yung galawan. Siyempre, Latina sila, so Latina siyempre yung maaanuhin nila. Ang akin kasi, it doesn't matter kung hindi siya nababanggit ng mga vlogger na Latina, Latinos, kasi para sa akin, hindi naman sila ang judges. Lang sila, commentary. So, magko-comment, katulad ko, and then, maaaring yung ibang pinapanood ng mga ibang judges, so magkakaroon ng idea. Or, kasi itong pagko-comment mo to improve the candidates. So, ako, para sa akin, siguro, wala naman na silang nakikita masyado na para pa i-improve kay Michelle D kasi alam nila i-improve na
improve na si Michelle D. Ganon. So, yun ang bias ng dating, di ba? So, ako kasi para sa akin, ang mga Latinas kasi, ang mga Latino, gusto nila manalo dito, syempre, Latina. At nakita naman natin yung mga galawan ng mga Latina, talagang grabe. Hindi sila nagpapahuli ng buhay. Nakita mo si Colombia rumampa, talagang masasabi mo na parang wow, hindi magpapakabog, di ba? Lahat naman sila may kanya-kanyang preparasyon. So, ang akin kasi, yung kay Michelle D kasi, meron siyang sariling preparasyon. At hindi lang siya humahataw ng todo-todo kasi siguro nire-reserve niya yon para sa preliminary competition. But nakikita ko naman na prepared naman ng kandidata natin. Ako kasi malaki kasi yung tiwala ko kay Michelle D. Kaya hindi ako natatakot. Alam ko may ibubuga si Michelle D sa competition na to. Ang kanyang advocacy, 100%. Kaya niyang pataubin ang lahat. So, kasi parang feeling ko, sa lahat ng advocacy, siya ang isa sa mga legit at very strong. So, feeling ko talaga mapapansin siya ng bonggang-bongga sa kanyang advocacy. So, pagdating naman doon sa kanyang performance na gagawin sa Miss Universe, yung kanyang materyales o makinarya na gagamitin, I think she well prepared. Dito nga sa mga damitan niya halos magulat tayo, di ba, sa araw-araw ng mga sinusuot niya. What if pa kaya pag nandoon na siya sa di ba? So, hindi natin alam kung ano pa yung mga makikita natin kay Michelle D. Basta nandoon lang tayo day by day. Kasi kapag sumuporta ka sa kanya, dapat nakasupport ka sa kanya ng 100%. No matter what happen. Dapat meron kang contentment doon sa nakikita mo sa kanya. Kung meron man mapupuna, pwede mo naman sabihin. So, tama naman yung mga opinion ninyo. Hindi ko naman yan sinasabing hindi. Opinion ninyo yan. Pero kasi tulad na ng sinabi ko, lahat tayo iba-iba yung nakikita. So, pagdating doon sa mga judges, sila ang magbibigay ng score. So, maaaring ganito rin sila. Yung iba magugustuhan, yung iba hindi. Pero kasi mas maganda ipanalangin natin na sana ang mga judges na uupo ay ma-appreciate nila kung ano ang ipapakita ni Michelle D pagdating sa competition, sa preliminary competition. So, ngayon, under observant sila ng organization kasi may mga chaperone. So, I think nagagawa ng matama ni Michelle D yung mga bagay-bagay na dapat niyang gawin dito bilang isang kandidata ng Miss Universe. So, doon kampante ako. Kasi alam niya kung ano ang laro. And alam niya kung ano ang dapat gawin. Doon naman sa nagsasabi, Mama Sam, bakit parang konti lang na sponsor ang kumukuha kay Michelle D? Ayaw ba kay Michelle D? To be honest, it doesn't matter kung konti lang yung kumukuha na sponsor sa kanya or hindi siya nagugustuhan ng mga sponsor. Kasi ang akin kasi ang mga sponsor, hindi naman sila judges. Andiyan lang sila na parang to promote their product. Kumukuha sila ng model. Kung si Thailand ang lagi nilang nakukuha, di okay lang. Tignan mo nga yung makeup ng Muba, ganun ba kaganda? Dapat ba talaga tayong ma-attack sa kanila dahil nakuha nila ang Thailand? Di ba parang sila na rin ang sumisira doon sa makeup ni Thailand? So, kung mapapansin ninyo, di ba? So, ang akin, kung gusto ng Muba kunin si Michelle D, it's okay. Pero kung ayaw, it's okay. Yung ibang sponsor, kung ayaw, okay lang. Nakita naman natin yung presentation ni Michelle D doon sa kanyang invited para sa Miss Universe apps. At kung papansinin mo yung kay Antonia, si Michelle D talagang masasabi mo, very professional kung paano magtrabaho. At magandang halimbawa yung ipinakita niya doon kung paano siya mag-promote ng Miss Universe apps. And then, I think mabilis katrabaho si Michelle D. Ayun yung importante. Yung tipong kapag tinawag siya, binigyan siya ng assignment, nagawa niya kagad ng bonggang-bongga, isa yung magandang credit kay Michelle D. Kasi at the end of the story, so pag nag-meeting sila, sasabihin ng mga chaperone nila, magaang at madaling katrabaho si Miss Philippines. At yun yung importante na makuha na impormasyon ng mga organization ng Miss Universe para sa mga kandidata, di ba? So yun lang. So basta tiwala lang tayo. Abangan natin kung ano pang mga pasabog na gagawin ni Michelle D at abangan natin kung ano pa ang mga panggugulat na gagawin niya sa atin. So keep it up. So keep voting.
tayo doon sa apps para masiguro natin si Michelle din na makapasok sa semifinals. And then, of course, doon pa rin sa Boys for Change, sana wag po ninyo makalimutan na bumoto din para kay Michelle D. So, yun lang. So, kayo guys, ano guys ang mako-comment ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, sa mga tingin ng iba about kay Michelle D. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, keep smiling lang at tiwala lang tayo. So yun guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you next time. Thank you guys.